Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi sa mga kabisayaan na mga nanonood. Maayong gabi sa tanan mga OFW na online ngayong oras na to. So, magandang gabi naman sa mga Katagalugan. Sa amin sa Maranao Tribe, Muslim greetings, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mapia gagawiin in Maranao Tribe. Okay? So, tayo po ay hindi natin kailangan mampuwersa. Kung sino lang talaga yung may tunay na malasakit sa ating bansa. Katulad ko po, sa kasalukuyan, ako po ay nakaranas ng medyo panghihina dahil po sa araw-araw na tayo ay naaambunan. Pero hindi po tayo andito po tayo para lumaban, para ipaglaban ang dapat na atin ilabas ang ating hinaing sa kasalukuyang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Una sa lahat, ang puntos dito ay si Martin Romualdez. Kasi si Bongbong Marcos medyo hindi natin alam kung saan ba talaga ang kanyang direksyon. Pero sana naman, kung tayo ay puro dada sa social media, bakit hindi po tayo pumunta rito at magkaisa at manawagan na pababain na si Marcos at saka yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil siya po ang pinaka-main author ng lahat ng kabulastugan dito sa ating bansa. Yan po mga insertion, mga gaa, kung ano mang klaseng tawag dyan, ang pinaka-major, main author, ay walang iba, kundi ang nag-iisang dambuhala na nanunungkulan sa House of Congress. Tayo po ay nandito, hindi po tayo binabayaran. Nandito po tayo para ipaglaban ang karapatan. Dahil hindi lang naman ang mga empleyado ng gobyerno ang nagbabayad ng tax, kundi maski tayong mga individual ay nagbabayad ng tax dahil bawat bili po natin, bawat kain natin sa mga food chain ay meron pong nakakaltas doon na tax. So dapat po bawat isang Pilipino ilabas nyo, huwag po tayong mahiya. Ako nga hindi nga ako nahihiya. Dahil minsan yung mga kababayan ko, sinasabi nila, oh, nakita kita sa sa TV, nakita kita sa YouTube. Pero para po sa akin, itong laban na to ay laban ng buong Pilipino at ng mga OFW na sila ang tunay na mga bayani na nagpapahiwatig, nagpapakita, nagpaparamdam ng tunay na malasakit sa ating bansa. Ating mahalin ang ating inang bayan dahil ito lang po ang nag-iisa ng ating inang bayan. Hindi po tayo pumunta rito para tayo ay maghasik ng lagim. Hindi po tayo katulad ng mga nagwawala na makakaliwang grupo na walang iba kundi ang mga nandoon sa Pasig, nandoon sa batasan sa House of Congress. Ang laban na to ay iisa lang, patalsikin ang namumuno ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na walang iba kundi si Bongbong Marcos. Maawa po kayo sa inyong mga apo, mga anak na sila ang magbamana sa ating inang bayan. Bakit po kayo natatakot, mga mayors, mga governors, mga congressman, mga major author ng flood control? Ilabas nyo ang katotohanan. Huwag po kayong matakot dahil dito nakasalalay ang buhay ng bawat Pilipino. Magkaisa po tayo. Hindi tayo naghahangad
hindi pa nakabalik si Yorme, si Isko Moreno, patuloy na babaha dahil sa mabantot at kumakalat na isang damakmak na mga basura sa mga kapaligiran. Ako po ay mananawagan sa mga empleyado ng gobyerno. Nandyan na ang mga nagbabantay sa kalsada na minsan inaabot na ng baha dahil sa pagtatrabaho para mapakain ng malinis na maibili ng pangangailangan sa kanilang pamilya. Magsalita po tayo, magreklamo po tayo. Huwag po natin katakutan ang dabuhala na nakaupo dyan sa Kongreso na walang ginawa, kundi pag-initan ang pamilyang Duterte. Tandaan po natin, yung mga empleyado na kumikita ng malalaki, dinadaanan nyo ang mga skyway na kung saan yan ay proyekto ng Duterte administration. Mahiya naman kayo kung kayo mismo ay nakikinabang sa proyekto ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tapos inaatake nyo. Ako po ay nagpapasalamat kay Tatay Digong dahil ang aking pamangkin na walang sapat na hanap buhay ang kanyang mga magulang, siya po ay nakapagtapos ng isang private school dahil po sa pinirmahan ni Tatay Digong na free tuition fee. Maraming salamat, Tatay Digong. Minsan pag ako nakikita ko ang mga upload sa video, minsan ako po ay na-emotional dahil ang tunay na lumaban, ang tunay na nagmahal sa ating bansa, siya po ang pinapahirapan ngayon dahil ayaw ng mga nakaupo ng mga crocodile na magbago ang buhay ng bawat Pilipino. Patuloy na tayong pinahihirapan mula nang makaupo ang Bongbong Marcos, lalo na ang kanyang asawa na siya ang taga-pirma. Hindi naman talaga si Bongbong Marcos, kundi ang dalawa, ang major signatory, Lisa Marcos, and yung pinsan niyang dambuhala na walang puso, walang ginawa, kundi ubusin ang pera ng gobyerno. Paano po tayo lalaban kung kayo mismo ay nakaupo lang sa bahay at nanonood? Mananawagan lang po ako sa inyo, huwag po kayong matakot. Itong laban na to ay para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya, mga apo, mga anak, pamangkin, mga kamag-anak. Dito muna po tatapusin ang aking dahil masyado na po ako nagiging emotional. Dahil nakikita ko palagi ang mahal nating Rodrigo Roa Duterte na pinahihirapan ng kasalukuyang gobyerno. Dahil takot po sila sa darating na 2028 na ilalampaso natin sa darating na 2028. Inshallah, Allahu Akbar, mabuhay ang Pilipino. Assalamualaikum.